Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay pupunta tayo sa Siargao. Around 3:30 AM ay nasa NAIA Terminal 3 na ako para sa aking early flight going to Siargao. Pero connecting ang aking flight via Cebu, kaya meron akong layover sa Mactan Airport for 3 hours. 5 AM ang aking flight and on time kaming nakaalis sa Manila, kaya on time din kaming nakalapag sa Cebu. At dahil hindi pa ako nagbe-breakfast ay nag-decide muna akong kumain sa Ayers Lechon na located lang din dito sa Mactan Domestic Airport. Na-feature ko na din ito sa mga dati kong vlogs na may layover sa Cebu. Heto ang kanilang menu. And heto naman ang aking in-order. Lechon rice toppings with bottled water for 255 pesos. Nagkita din kami dito ni Pat dahil saktong may travel din siya dito sa Cebu para mag-vlog ng sinulog. So magkaiba muna kami ng lakad ngayon. After kong mag-breakfast ay tumambay muna ako sa Coffee Bean habang naghihintay ng aking flight. Umorder ako dito ng double choco worth 270 pesos. 9 AM na mag-decide akong dumiretso na sa boarding gate at doon na tumambay para sure na hindi ako malilate. 9:50 AM nang mag-board kami sa eroplano. Papunta na tayo ng Siargao and ito yung ating first travel ngayong 2025. So, we're back in vlogging. Morning! Welcome aboard. Seat number sa gilid on top. Morning! Seat number po tayo? Seat number 10. Then, A, B, C, or D po? D. Window seat. You can put your bags here po. Thank you. 10:31 AM na mag-take off kami sa Mactan International Airport. (11:14 AM naman na mag-land kami sa Siargao. So sobrang bilis lang ng biyahe, less than 1 hour. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Alright, dito na tayo sa Siargao. And umuulan today. Sana naman hindi umulan sa buong 4 days na nandito tayo sa Siargao. Pagdating sa arrival area ay ramdam ko na ang excitement. Isa ito sa mga lugar na matagal kong plinanong puntahan kasi bukod sa malayo ay magastos din daw dito. So yun ang alamin natin sa travel na to. Bago lumabas ng airport ay kailangan nyo muna magbayad ng environmental fee worth 20 pesos. And para sa mga walang sundo papunta sa inyong hotel ay hindi yan problema dito sa Siargao. Dahil sa parking ng airport ay maraming van for hire. And good news, ihahatid nila kayo sa inyong hotel. Sabihin nyo lang kay kuyang driver kung saang hotel kayo dahil kabisado na nila ang Siargao. Ang bayad nga pala sa van ay 300 pesos at ang travel time ay approximately 45 minutes mula sa airport hanggang sa General Luna. Habang nasa biyahe ay napansin kong malawak ang kalsada nila rito. Sobrang ganda din ng paligid kaya mas lalo akong na-excite sa pinaplano kong land tour para bukas. Lions gonna come. Hey guys, meron tayong nakilala from Cavite din. From Bacoor. Ano pong name nyo? Shoutout sa mga taga Bacoor. Hey guys, so kung pupunta kayo ng Siargao tapos wala pa kayong service, pwede nyo kontakin si Kuya. Ito yung number niya. After 45-minute travel from airport ay narating na namin ang Katangnan Bridge. Tinatawag din itong Sunset Bridge dahil maganda ang view ng sunset mula sa tulay na ito. Pero mas kilala ito sa tawag na Afam Bridge dahil na rin sa maraming foreign tourists na tumatambay dito during sunset. I-feature ko ito bukas sa aking land tour, so please stay tuned dahil for sure ay may overwhelm din kayo sa dami ng tao dito during sunset. Savannah, let's all take a ride. After 48-minute travel ay sa wakas narating ko na ang aking accommodation na mismong katapat ng Cloud9. Ayun po.
nandito na tayo sa ating accommodation sa Dormitels. Katapat lang niya guys yung Cloud9. Ayan. Sobrang lapit niya. Very tropical ang vibe ng accommodation na ito na mas pinaganda ng mga halaman na kanilang centerpiece. Nakabook ako dito for only 3,645 pesos for 4 days and 3 nights. So that's only 1,215 pesos per night. Considering its location and quality ng room na ipapakita ko mamaya ay sulit na ito. Hey guys, so dahil hindi pa tayo naka-check-in, mamaya pa daw, pwede mga 1:30. Naghahanap muna ako ng kainan kasi hindi pa tayo nagla-lunch. So lakad-lakad lang muna ako dito. Sa bandang unahan lang ng aking accommodation ay nadaanan ko itong JT's. So dito na ako nag-decide na mag-lunch. Maaliwalas ang restaurant na ito and nasa gilid lang ng main road kaya very accessible. Heto ang kanilang menu. Heto naman ang aking in-order. Sisig with 2 rice for 300 pesos. Para pala sa mga bago lang sa channel ko, gumagawa po ako ng vlogs with complete itinerary and expenses. So kung traveler ka na takot maligaw or concerned sa gastos, para sa iyo ang channel na ito, kaya subscribe na. After lunch ay bumalik na ako sa accommodation para mag-check-in. Good afternoon. Pwede na ako check-in? Simple lang ang nabukong accommodation. Pagpasok sa kwarto ay bubungad ang spacious na kama. Meron din ditong table and chair na sakto kung meron kayong work. Medyo weird nga lang dahil nasa labas ng CR ang sink. May aircon na din pala ito guys and ceiling fan. And heto naman ang CR. Meron itong shower and bidet. Ang disadvantage lang ng room na ito ay wala itong cabinet. So nilagay ko na lang ang aking mga damit sa mesa para hindi ito magusot. After kong mag-ayos ng gamit at matulog ay nag-decide na muna akong lumabas at gumala sa town proper. Sa mga nagtataka pala kung bakit sobrang tagal ko ngayon mag-upload ng vlogs, yan ay dahil may regular job na uli ako. But don't worry guys dahil continuous naman ang aking travel. Medyo natatagalan lang sa editing. Hey guys, so tapos na tayong magpahinga. Medyo nakatulog din ako ng almost 2 hours din siguro. So ngayon pupunta tayo sa town proper. Mula sa accommodation ay sumakay ako ng tricycle papunta sa town proper ng General Luna. Tada ko sa Siargao Beach Club, no? Okay. Habang nasa biyahe ay nag-o-observe ako sa mga nadadaanan namin. Maunlad na talaga ang Siargao. Maraming choices in terms of hotels and restaurants. At hindi ito basta-basta dahil aesthetic ang mga ito. World class na maituturing kaya hindi nakakapagtaka na maraming turista ang nais magpunta rito. Hey guys, nandito tayo sa town proper. Medyo mausok. Nagba-barbecue. So I think hindi na ako magka-cafe today kasi medyo late na din. 5:30, anong oras na ba? 5:30. Yeah, it's 5:30 na guys. So bukas na lang tayo mag-cafe. Ngayon maghanap na lang ako ng makakainan for dinner. Habang naglalakad-lakad ay marami akong nadaan ng souvenir shops, so ipapakita ko sa inyo ang mga presyo. Sa part naman na ito ay may nadaanan akong magagandang shorts for 280 pesos, so bumili ako ng isa. Sa mga gusto palang mag-rent ng motor ay kontakin nyo lang ang number na ito or ang kanilang FB page. May mga ilang restaurants din akong nadaanan tulad nitong Ronaldo's. Heto ang kanilang menu. Para naman sa mga mahilig sa barbecue ay pwede nyong puntahan itong Bebes Barbecue na nagsimula na mag-ihaw noon pang 1986. Heto ang kanilang menu. Para naman sa mga healthy living ay may nakita akong vegan ice cream. Heto ang kanilang prices. And sa mga kakailanganing mag-withdraw ay merong BDO ATM malapit sa tindahan ng vegan ice cream. Sa mga mahilig naman mag-bar ay pwede nyong puntahan ang Siargao Beach Club.
Kalapit lang ito ng mga kainan na pinakita ko kanina, located along main road. So madali lang itong hanapin. Pupuntahan natin ito sa day 3, so stay tuned. For our dinner ay nag-decide akong kumain dito sa Corner Cafe. Nadaanan ko lang ito habang naglalakad-lakad along main road and napansin kong aesthetic ang place nila. Heto ang kabuuan ng kanilang restaurant sa first floor. Ngayon naman ay puntahan natin ang second floor. Pero bago yan ay iwanan muna natin ang ating tsinelas. And of course, ipapakita ko sa inyo ang kanilang menu para may idea kayo sa prices in case magde-decide din kayong kumain dito. And heto naman ang aking in-order. Gambas with 1 rice and avocado shake worth 580 pesos. Medyo madami ang serving nila dito. Tulad nitong in-order kong gambas na good for 2. So mas makakatipid kung meron kayong kasama na makakahati nyo sa bill. After dinner ay nag-decide muna ako maglakad-lakad along Tourism Road. And ang dami ko pa mga nadaan ng interesting restaurants. So sobrang daming choices talaga dito. Napadaan din ako sa isa pang souvenir shops na may magagandang items tulad nitong colorful sagwan worth 899 pesos. Meron din ditong colorful surfboards in different sizes. Meron din sila ditong mga musical instruments. Ang shop na ito ay located lang din sa Tourism Road, malapit sa Corner Cafe. And bago ako bumalik sa aking accommodation ay bumili muna ako ng mineral water worth 40 pesos. So that's it guys for our day 1 in Siargao. Please stay tuned dahil bukas naman ay mag-land tour tayo. Pupuntahan natin ang mga sikat na tourist spots sa kayang motor. And syempre pag-uusapan natin ang expenses. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.